Medyo hilo pa. Wala pa. Wala pa. There you go. What a finish. Malaking pagbabalik ng mga boss. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang champion at prospect sa flyweight division. Si Albert Chavacano Warrior Francisco ay isang professional na boksingero mula sa Zamboanga City na kasalukuyang naninirahan sa Parañaque City. Kilala sa kanyang agresibong estilo at determination sa loob ng ring, unti-unti siyang gumagawa ng pangalan sa mundo ng boxing sa Pilipinas. Sinimulan ni Francisco ang kanyang professional na karera sa boxing noong Setyembre 2018. Sa kanyang unang taon, agad siyang nagpakita ng potensyal sa pamamagitan ng sunod-sunod na panalo. Ang kanyang karera ay umusbong sa ilalim ng gabay ng Johnny Elorde Stable, isa sa mga kilalang boxing gym sa bansa. Sa loob ng ilang taon, nanatiling walang talo si Francisco na nagtala ng impresibong record at nagpakita ng lakas na karapat-dapat hangaan. Ang isa sa mga pinakamahalagang laban sa kanyang karera ay noong Mayo 2023 kung saan tinalo niya ang kapwa walang talong boksingero na si Cheng Yang ng China. Let's go! Atin pong balikan ang laban na ito. Sa isang gabing puno ng aksyon at katapangan noong 15 ng Marso 2023 sa Okada Manila Hotel and Casino sa Parañaque City, nasaksihan ng mundo ng boxing ang isang di malilimutang sagupaan sa pagitan ng dalawang noon ay walang talong mandirigma. Hinarap ng pambato ng Pilipinas na si Albert Chavacano Warrior Francisco ang matikas na boksingero mula sa China na si Cheng Yang para sa bakanting titulong World Boxing Organization WBO Oriental Youth Flyweight. Ang laban na ipinalabas sa Manny Pacquiao presence, blow by blow, ay higit pa sa isang simpleng bakbakan, determinasyon at iyong pag-usbong ng isang bagong bayani sa boxing. Ang laban ay sinubaybayan ng marami dahil sa parehong kahanga-hangang record ng dalawang boksingero. Si Francisco, isang southpaw mula Zamboanga, ay may kartadang 8 na panalo na may 6 na knockouts, habang si Yang, isang orthodox fighter, ay meron namang 5 panalo. Ang kanilang paghaharap ay isang tunay na crossroads fight. Isang laban na magtatakda kung sino ang mananatiling walang dungis ang kartada at aangat sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Francisco unloading. Both these fighters are unbeaten. Both these fighters have big punches. Francisco the southpaw fighting out of the left-handed. Sa pagsisimula ng laban mga boss, agad na ipinamalas ng dalawang boksingero ang kanilang magkaibang estilo. Si Francisco na nakasuot ng puting shorts na may itim na waistband ay maingat na pinakiramdaman ng kanyang kalaban. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang bilis at ang anggulo ng pagiging isang kaliwete upang makahanap ng butas sa depensa ni Yang. Sa kabilang banda, si Yang ay nagpakita ng kahinahunan at sinubukang kontrolin ang distansya gamit ang kanyang jab, tuwing habang nag-aabang ng pagkakataong maipasok ang kanyang malakas na kanang kamay. Nagpalitan sila ng mga suntok, ngunit parehong maingat at nagpapakita ng respeto sa kakayahan ng isa't isa. Looking very composed is the Chinese visitor, Albert Francisco, in the fight of his life. May mga pagkakataong nakakonekta ng magagandang kaliwang suntok si Francisco, ngunit agad namang sinasagot ito ni Yang ng kanyang sariling mga patama, lalo na ang kanyang kanang uppercut. Ang laban ay nagsimula bilang isang boxing contest kung saan ang diskarte at talino ang nangingibabaw. Left uppercut scored there by Albert Francisco from close distance. Pagsapit ng kalagitnaan ng laban, unti-unting tumindi ang aksyon. Nagsimulang maging mas agresibo ang dalawang boksingero na nauwi sa mga matitinding palitan ng suntok na ikinatuwa ng mga manonood. Ang laban ay dahan-dahang nagbago mula sa isang technical na labanan patungo sa isang slugfest. Dito nagsimulang mamayani ang puso at tibay ng bawat isa.
Si Francisco ay walang takot na sumusugod at nagpapakawala ng mga combination. Ang kanyang kaliwang suntok ang naging pangunahing sandata niya. Subalit, si Yang ay hindi nagpatinag. Patuloy siyang sumasabay sa pakikipagsabayan at nagpapakita ng katibayan sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga suntok ni Francisco habang nagpapakawala ng sarili niyang mga malalakas na patama. There's a left hand. And, catching, Naging abala si Yang at sa maraming pagkakataon ay tila siya ang nagdidikta ng tempo ng laban. with a series of right uppercuts and the right hand. Ang mga huling round na 8 round na laban ay isang tunay na pagpapakita ng katatagan. Halos walang tigil ang palitan ng suntok mula sa dalawang mandirigma. Sa kabila ng pagod, pareho silang tumangging umatras. Ang bawat suntok ay may kasamang bigat at pagnanais na makuha ang panalo. Si Francisco ay buong tapang na sumusugod, habang si Yang ay matapang na sumasagot sa bawat atake. Ang mga huling sandali ng laban ay nagpakita ng mga eksenang halos magkadikit ang kanilang mga mukha habang nagpapalitan ng suntok. Ang tunog ng bell, ang dalawang boksingero ay kapwa nakatayo, pagod ngunit puno ng respeto sa isa't isa. Nadabuhan na nagtapos sa isang mahigpit na yakap sa gitna ng ring. And he feels he's got a show. Matapos ang 8 round ng walang humpay na aksyon, ang desisyon ay nasa kamay na ng mga hurado. And over. Sa huli, ang lahat ng 3 hurado ay nagbigay ng panalo kay Albert Francisco na nagdeklara sa kanya bilang panalo sa pamamagitan ng isang unanimous decision. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpanatili sa kanyang malinis na kartada, kundi nagbigay din sa kanya ng kanyang unang international na titulo, ang WBO Oriental Youth Flyweight Belt. There it is. Ito ay isang mahalagang hakbang sa kanyang karera, isang patunay na kaya niyang makipagsabayan sa mga dekalidad na boksingero. Cornerman. Ang laban nila ni Cheng Cheng Yang ay mananatili sa alaala bilang isang klasikong halimbawa ng kung ano ang tunay na kahulugan ng boxing, isang laban ng lakas, talino, at higit sa lahat, puso. He has won. Matapos ang laban nito sa pambato ng China, marami pa itong pintaob na mga undefeated prospects sa kanyang division. Muling tumatak sa isipan ng mga taga-subaybay ng boxing ang gabi ng 12 ng Abril 2024 sa San Andres Sports Complex sa Maynila. San Andres? Sa ilalim ng sagisag ng Manny Pacquiao Presents Blow by Blow, isang laban ang naganap na hindi lamang nagpakita ng lakas at gilas, kundi pati na rin ang puso at katatagan, isang laban na kinilala bilang Fight of the Year. Ito ang buong kwento ng di malilimutang sagupaan sa pagitan nina Albert Chavacano Warrior Francisco at Dennis Machine Gun Indar para sa bakanting Philippine Youth Flyweight title. Sineset up. Parehong palaban at may bitbit na mabibigat na kartada ang dalawang boksingero. Si Francisco, na noon ay walang talo sa kanyang 11 laban, ay kinilala sa kanyang technical na husay. Sa kabilang banda, si Indar, na may record na 6 na panalo at 1 talo, ay kinatakutan dahil sa kanyang malalakas na suntok na nagpatulog sa 5 sa kanyang mga nakalaban. Ang kanilang pagtutuos ay isang klasikong pagtatapat ng estilo, ang boksingero laban sa suntukero. Picture perfect. Tinamaan doon si Francisco. Sa simula pa lamang ng laban, naging malinaw na hindi ito magiging isang madaling gabi para sa dalawa. Agad na ipinamalas ni Dennis Indar ang kanyang lakas, pinaulanan ng mabibigat na suntok sa katawan at ulo si Francisco. So far. Sa bawat pagkakataon, tila isang pader na bakal si Francisco na buong tibay na sinasalo ang mga atake. Sa kabila ng panimulang opensiba ni Indar, nanatiling kalmado si Francisco na nagmula sa Johnny Elordi's stable at ipinakita ang kanyang husay sa depensa at tamang pagantay. Is coming. And a big miss coming from Endar. 2 misses actually. That was a miss. And then Francisco connecting with the right hand. Kalagitnaan ng laban, isang balikatan ng puso at tibay. Habang tumatagal ang laban, lalong tumitindi ang aksyon. Naging isang seesaw battle ang sagupaan, isang balikatan kung saan papalit-palit ang may hawak ng momentum. May mga pagkakataon na si Indar ang nangingibabaw sa kanyang walang tigil na pag-atake, ngunit dahil sa pambihirang kondisyon at katatagan, nakakahanap ng paraan si Francisco
upang makabawi at magpakawala ng kanyang sariling mga kombinasyon. And Dar is ready to go. He just took so much punishment in round. Ang bawat round ay nagmistulang isang thriller kung saan ang mga manonood ay hindi makapaniwala sa tibay na ipinapakita ng dalawang mandirigma. Pareho silang nakatikim ng malalakas na suntok, ngunit walang sino man ang nagpakita ng senyales ng pagsuko. Where Francisco wants to be. Pagsapit ng ikawalong round, naramdaman marahil ni Endar na mula sa MP Boxing Gym ng Davao na kailangan niyang tapusin ang laban. Muli siyang sumugod ng buong lakas at sa isang pagkakataon ay napasandal si Francisco. Umugong ang sigawan ng mga manonood sa pag-aakalang malapit nang matapos ang laban pabor kay Endar. Subalit, sa isang iglap, ipinakita ni Francisco kung bakit siya ang nanatiling walang talo. Sa gitna ng opensiba ni Endar, nakahanap siya ng butas. Isang perpektong tiyempo ng suntok ang kanyang pinakawalan na siyang nagpabago sa takbo ng lahat. Back in round number 5. He survived a brute fight. Biglang nanghina si Endar. Nakita ni Francisco ang pagkakataon at hindi na niya ito pinalampas. Mabilis niyang sinundan ito ng walang tigil na sunod-sunod na suntok habang si Endar ay walang magawa sa kanilang sulok. Sa puntong ito, wala nang pagpipilian ang referee kundi ang mamagitan at itigil ang laban sa ika-28 minuto ng ikawalong round. Ang resulta, tagumpay at pagkilala. Idineklara si Albert Francisco bilang panalo sa pamamagitan ng ikawalong round technical knockout. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpanatili sa kanyang malinis na record na 2-0, kundi nagbigay din sa kanya ng karangalan bilang bagong kampeon ng Philippine Youth Flyweight Division. Ang laban ay hindi lamang isang simpleng panalo para kay Francisco. Ito ay isang pagpapatunay ng kanyang pambihirang katatagan, abilidad na lampasan ang matinding hamon, at pusong hindi sumusuko. Ang sagupang Francisco versus Endar ay higit pa sa isang laban. Ito ay isang epikong salaysay ng dalawang boksingerong ibinigay ang lahat sa loob ng ring na karapat-dapat na kilalanin at alalahanin sa kasaysayan ng blow-by-blow. Ang kanyang bansag na Chavacano Warrior ay isang pagkilala sa kanyang pinagmulang Zamboangueño. Ang salitang Chavacano ay tumutukoy sa natatanging wika ng lungsod ng Zamboanga. Sa bawat pag-akyat niya sa ring, dala ni Francisco ang pag-asa at karangalan ng kanyang mga kababayan. Sa kanyang patuloy na paglalakbay sa mundo ng boxing, si Albert Chavacano Warrior Francisco ay isang pangalan na dapat abangan. Ang bawat laban niya ay isang kabanata sa isang kwento ng tagumpay na unti-unting isinusulat, suntok sa bawat suntok, tagumpay sa bawat tagumpay. Hanggang dito lang muna tayo, muli salamat at mag-iingat ang lahat.